Grabe to, mga minamahal. Talagang sumakit yung dibdib ko. Talagang nanggagalaiti ako dito malala. Number 1 senador ka pa man din ng bansang Pilipinas. Tapos manggagaling sa bibig mo itong mga statement na to. Ano yung sabi? Hindi naman daw po nakakain yung impeachment. So, bakit pa tayo mag-impeachment? Hindi din naman daw po nakakain yan. Go! Akala ko ba ang serbisyo mo ay magserbisyo sa mamamayang Pilipino? Kasi kung iisipin na lang natin, yung nilustay ni VP Sara Duterte na gamit ang kaban ng bayan, kung iisipin mo, madaming makakain na doon ang mamamayang Pilipino. Madaming mga nagugutom na ang mapapakain nun. Madaming mga estudyante na ang matutulungan nun. Madaming pamilya na, sa madaling sabi, ang maiaangat ang buhay nun. Tapos sasabihin mo, impeachment lang naman yan, nakakain ba yan? Buti pa itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sabi niya, marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahawakan, katulad ng hustisya. Actually, to be honest, mga minamahal, totoo. Alam nyo, naiyak ako dito Meron ako sa inyong ipapakitang post. Nakakaiyak yung kanyang mensahe dito. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan, tulad ng hustisya. Hindi nga natin makita yan, hindi natin mahawakan yan, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Naiyak ako sa sinabi niya, Senator Coco. Outnumbered man sila, 5 lang, pero hindi naman natakot na bumoses. 'Di ba? Mga minamahal? Tapos manggagaling pa mismo sa number 1 senador itong mga bagay na ito? Bakit kailangan questionin? Ako nagtataka lang din ako. Bakit kailangan questionin ng impeachment kung hustisya ba to or political movement? 'Di ba? Political motives or harassment or phishing. Really, go? Bulag ka ba? Actually, hindi na dapat tinatanong yan Kasi mamamayang Pilipino na ang bumaboses dito. At kung tatanungin mo din, saan dinala ni VP Sara Duterte ang millions of money na ginastos lang ng araw lang na lustay? Baka sabihin mo, it is normal. Hindi normal yun, corruption yun, go. Yung mga fake names, pagdawit pa sa mga influencer, ma-influensyang tao, mga artista, hindi na dapat sinasang-ayunan yun dapat kino-call out na yun. Alam nyo mga minamahal, hindi po joke ang impeachment. Constitutional duty yan ng Senado. Kaya yung pagbasura mga minamahal sa impeachment na ginagawa, na balak ni Bato de la Rosa, talagang balaod yun. Hindi pwede yun. Kawalan ng hustisya yun at pambabastos sa ating konstitusyon. Tingnan nyo, ito yung sabi ng law expert. Makinig kayo mga minamahal. Yan yung sabi ng law expert. Basahin natin. Junking Sara Duterte impeachment trial defies Constitution. So the Senate risked violating the 1987 Constitution if it decided to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte through a resolution without even hearing the case as mandated by the Charter, according to the University of the Philippines College Law of Assistant Professor and Lawyer Paulo Tamase. Although hindi naman na-dismiss ang impeachment, mga minamahal, masaya tayo doon na hindi na-dismiss itong impeachment dahil nakapag-trigger din nito para mag-convene ang ibang mga senador, walang iba kundi si Bato. Ngunit ang ginagawa nila ngayon is totally delaying tactics na napaka-unconstitutional. Diba? Delaying tactics yung kanilang ginagawa, mga minamahal. Ibabalik ninyo sa House of Representatives ang article of impeachment,
supposedly, dapat pagka-receive ninyo ng article of impeachment, shall forthwith sana yung ginawa ninyo, pinoproseso ninyo, pinatay nyo na nga ng napakahabang buwan. Diba, 3 buwan na kaming pinag-antay, tapos ngayon, i-dribble nyo, pagpapapasapasahan ninyo, tarantado ba kayo? Tapos sasabihin mo lang sa amin, go, hindi naman nakakain yung impeachment. Pero yung pera, madami nang maililigtas na buhay nun. Madami ng estudyanteng matutulungan dun, go. Madami nang may mga sakit ang pwedeng matulungan dun. Kung hindi nilulusta yung ni VP Sara. Naintindihan mo, go? Napakawalang kwentang senador mo naman. Supposedly, pagka-receive ninyo ng article of impeachment, ano ninyo, trabaho ninyo, naasikasuhin yan kasi hindi naman yan legislative work eh. Diba hindi yan task na pinagawa lang sa inyo? Mandato nyo yan. Constitutional duty nyo yan. Diba? At in the first place, paano nyo i-dismiss ang impeachment kung hindi pa kayo nagkakandak ng trial? Diba? Nagigets ninyo? So, paano siya i-dismiss? Eh, hindi pa nga naglalatag ng mga ebidensya. Diba? Mga minamahal? Nakakaloka. Kaya nakakapanggigil ang iba natin mga kababayang Pilipino na binoto si Go. Nagamit ni Go yung malasakit center effect niya na yan. Meron ka palang tinatawag na malasakit eh. Eh bakit hindi mo i-apply sa totoong buhay yung salitang malasakit para sa mamamayang Pilipino? Yung malasakit sa hustisya, sa pagpatay, 'di ba? Sa pera ng kaban ng bayan. Bakit hindi mo doon gamitin yung word na malasakit? 'Di ba, mga minamahal? Akala ko okay itong si Go. Kasi nag-ano siya eh. Isa siya sa mga nag-convene ng impeachment. Pero isa din pala siya, mga minamahal, sa bumoto para ibalik ang article of impeachment sa House. At ngayon si Quezon ginigipit ang House of Representatives na wala daw choice ang House kundi tanggapin ang article of impeachment. Totoo yan, mga minamahal. Tingnan ninyo. No choice daw ang House kundi tanggapin nila yan. Grabe. Napakaangas mo, Quezon. Saludo kami sa'yo, Cheese Escudero. Napakawalang hiya mo talaga. Nakakapikon ka. Nakakagalit, nakakagigil, nakakainis. 'Di ba? Mga walang respeto sa pera ng bayan, tinukhang na nga tayo, pati ba naman pera, tutukhangin din. Kaya dapat lang at deserve ni Digong na makulong. Diyan sa The Hague, sa ICC. At isunod itong si Go at itong si Bato. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.